Alam mo pala, Elios, bago po namin kayo bitiwan, merong isang talatang ginagamit pala riyan. Nakita ko kasi nakapost dito eh. Kawikaan 22:6. Alam mo ba yung 22:6 ng Kawikaan? Yung ba yung turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran? Oo. Ayan. At kung siya'y umidad, hindi niya ito hihiwalayan. Oo. Ayan. Yan yung palasak na ginagamit ng maraming mga religion para yung mga anak ng kanilang mga miyembro maturuan. Unfortunately, yung verse na yan, Brad Ilyos, nagagamit ng ibang religion in a cultish way sa paraan ng pagiging kulto. Paano? Tingnan mo turuan mo anya ang bata. Ito, alam mo to, naririnig mo to. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Kaya po mga kapatid, mga magulang, dapat po ang bata, samantalang bata pa lang, tinuturuan na po nating mag-abuloy. Para pagka lumaki na, lumaking nag-aabuloy. Totoo o hindi? Totoo yan, totoo yan. Para sa akin, no, Logics, no, that's a very sinister move, no? Hindi tama yan na ibigay mo yan sa bata. Diba? Ginagamit yan ng mga religious pastor sa pagtuturo sa kanilang mga members. Mga kapatid, di ba? Nakasulat 22:6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Kaya ngayon pa lang po, dapat ang mga anak nyo, turuan nyo na pong dumalo ng pagkakatipon. Kayo dumadalo, mga anak nyo, nasa loob lang ng iniiwan nyo sa bahay. Kaya para pagka ang anak nyo lumaki, lumalaking dumadalo ng pagkakatipon. Di ba ganun, Mm-hmm. Pero wala kang kamalay-malay, yung verse na yan, nagagamit yan ng mga kulto, hindi para sa ikabubuti mo. Kaya nga ang sabi natin, mas maganda, teach your child how to think. Huwag mo lang bastang turuan ng bata. Kasi pagka ang instinct mo lang, turuan ng bata, hanggang dun ka lang sa arena na yon, na turuan ng bata, pwede kang mailigaw paano tingnan mo walang masamang turuan ng bata. That's good. That's okay. Pero, ang nagiging masama ganito, turuan mo yung bata, na magbigay, that's fine Being generous. May masama ba being generous, Brad Ilyos? Wala. It's good. It's virtue. Di tinuruan mo yung bata na magbigay, mag-share. That's virtue, sabi mo nga. Ipinakita mo sa bata yung kahalagahan ng pagbibigay. Itinuro mo sa bata, anak, yes, utos ang magbigay. Alam mo ba kung bakit utos ang magbigay? Kasi anak, ang pagbibigay sa taong wala, mararamdaman mo yan pagka nawalan ka rin. Hindi sa lahat ng pagkakataon meron ka, mararamdaman mo nangangailangan ka. Sa mga panahong naramdaman mong nangailangan ka, may nagbigay sa'yo, magiging grateful ka. Ganon ang nangyayari pag binibigyan mo yung taong wala. Nagiging grateful sila sa'yo. So, ikaw yung bata, tinuturuan ka hindi lang basta ng pagbibigay. Tinuturuan mo yung bata ng walang pamimilit. Tinuturuan mo silang sumunod sa utos ng hindi para takutin sila. Kundi tinuturuan mo ang bata na magmalasakit at magmahal ng kapwa. Ano resulta pag ganun kang nagtuturo sa bata? Teaching your child how to think. Ano resulta nun? Nagkakaroon ang bata ng pusong matulungin. Nagkakaroon siya ng idea kung ano ang benefit ng ikaw ay tumutulong. Natututo ang bata na tumulong nang wala siyang kapalit. And that's the benefit if you are teaching your children how to think. Not just you are teaching your kid what to do. Kasi pagkanturo mo lang sa bata, eto anak ang gawin mo. Dapat anak, maghuhulog ka sa alkansya mo 20 pesos daily ha. Yun lang ang tinuro mo sa anak mo.
Tinuro mo sa anak mo, ilalagay mo sa sobre anak ha. O, pag malaki na, automatic anak, bigay mo yan as abuloy sa SPBB. Yun ang tinuro mo sa anak mo. Ano resulta? Pansinin mo resulta. Ang resulta, yung anak mo mag-aabuloy. Pero wala sa puso. Palagay mo, nasa puso niya yung pag-aabuloy? Definitely na malaking possibility wala sa puso. No, you just kumbaga taught your child to think what to think and what to do without understanding what is he thinking and what is he doing and why is he doing yung iniisip niya. Oo. Kasi ang itinuturo mo doon sa bata yung mag-abuloy lang eh. So hindi siya natututo, walang awareness yung bata. Kung para kanino yung ginagawa ng bata at kung para saan yung ginagawa ng bata. Because ang itinuro mo lang, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Hindi dapat basta lang turuan ng bata. Dapat turuan mo ang bata na mag-isip. Turuan mo ang bata kung paano ang nangyayari sa pagbibigay. I-activate mo yung critical thinking. Huwag mo siyang pasunurin lang. Sabi nga rito ni Pag-ibig at Katotohanan, huwag kang dictatorship. Dictatorship ang nangyayari eh. Pinalalaki mo ang bata sa ritual. Hindi mo pinalalaki ang bata sa reason. Anak, punta tayo ng Fiesta ng Diyos. Pumunta ng Fiesta ng Diyos. Bakit pumunta ng Fiesta ng Diyos? Why? May alam kang sagot? Wala. Basta lang pumunta tayo, Fiesta ng Diyos eh. Kasi Fiesta ng Diyos eh. Ba't ka nasa Fiesta ng Diyos? Kasi Fiesta ng Diyos. As simple as that. Wala. Ginagawa mo lang siya as ritual. Hindi dahil kung ano yung talagang nakapaloob na reason. Tingnan mo nangyari sa ibang mga miyembro. Mga kapatid, iboto po natin ang BH party list. Tanungin mo yung miyembro. Brad, sino po binoto mong party list? BH party list. Tanungin mo, bakit niyo po binoto ang BH party list? Palagay mo ano sagot niya? Sabi kasi ni Kuya. Sabi kasi ng worker namin eh. Sabi ni Sis Luz eh. Sabi nung manggagawa namin, boto raw namin. Ganun ang nangyayari sa loob ng kulto. Sunod-sunuran nang hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila. Bakit? Kasi ang sinunod mo lang yung turo. Hindi mo itinuro kung papaano ang pagsunod doon sa turo. Hindi mo in-explore doon sa bata kung ano yung dapat niyang maintindihan at matutunan. Kaya dapat teach your child how to think and not what to think. Kaya dapat, bata pa lang, tinuturuan mo na ng pagdalo ng pagkakatipon. Di ba yun yung sinasabi nila, Dapat ituro mo kung ano yung bigat nun. Hindi yung a-attend ka lang. Kasi tingnan mo ito diferensya niyan, Brad Ilios eh. Turuan mo yung bata. Di sabi nila, turuan mo ang bata sa dapat niyang lakaran, sasabihin sa'yo ng worker. Kaya po dapat, samantalang bata, tinuturuan na po natin ang ating mga anak na huwag magpabaya ng pagkakatipon. Ano ang kaibahan niyan pag ganyan mo lang siya itinuro? Hindi mo siya tinuruang mag-isip. Kasi ang tamang paraan ng pagtuturo, turuan mo siya na, anak, okay, merong gathering, Alam mo ba kung bakit nagkakaroon ng gathering? Kasi para yan sa spiritual support mo. Yung pagdalo mo ng Bible study, yung pagdalo mo sa mga worship services, sa mga prayer meeting, yan? Makakabuti yan para sa'yo. May moral na maa-afflict sa'yo. Nakakaawit ka kay God, etc., etc. Tapos, magtanong ka. Pagka nandun yung pastor mo, magtanong ka. Tanungin mo yung sinabi niya, saan mababasa. Pagka ganon ang itinuturo mo sa anak mo, on the way how to think, kung paano siyang mag-iisip, ang resulta nun, dadalo siya kasi excited siya. Dadalo siya kasi gusto niya. Hindi siya dadalo dahil meron siyang nararamdamang fear or punishment pagka hindi ka dumalo.
Ganun na nangyayari sa pagtuturo ng kultong religion. Oh, mga kapatid, bata pa lang, sinasanay nyo na po dapat dumalo ng pagkakatipon. Ano resulta? Ayun, pag tumanda, yes, dumadalo nga. Ano epekto? Dumalo, pero absent ng isip. Dumalo yung KKTK na mula sa KNC for attendance. Uupo lang, makikinig, hindi nagtatanong. Bakit? Kasi tinuruan mo lang sila dumalo ng pagkakatipon. Hindi mo sila tinuruan kung ano ang importansya ng ginagawa nilang pakikinig. So, para lang yung estudyante na pinilit mong pumasok araw-araw, pero hindi nagtatanong sa teacher. Nasa school nga, pero walang natututunan. Kasi, ang paraan mo ng pagtuturo, mali. Hindi nararapat. So, kung gusto mong makapagturo sa anak mo ng marapat na paraan, turuan mo siyang matutong magtanong. Turuan mo na ang anak mo, wala kang turuan mo ang anak mo na manggagaling sa sarili niyang pagkukusa. Ipakita mo sa kanya yung daan, pero wag mong idikta nang wala ng ibang tanong. Bigyan mo siya ng values, pero bigyan mo siya ng tools para suriin niya kung alin yung tama. I-build mo yung conscience niya. Palakihin mo yung kakayanan niyang magtanong. Yun yung payo natin sa ating mga magulang, sa mga KNC, doon sa kanilang mga anak. Siguro, Elios, for your last word, bago ako mag-final word. Break lang ako saglit. Ayun, sige, Logics, no? Well, muli, salamat po, no, sa mga dumalo, sa mga nakinig. At sana po ay naging valuable po itong ating napag-usapan upang maging maliit na gabay po sa ating mga magulang na mga exiters at process kung paano natin i-handle ang ating mga anak, no? Depende, no, sa mga bagay-bagay na dapat natin i-considera kung ano man ang ating mga desisyon na gagawin. Yamang nalalaman natin no, na talagang ang sabi nga nila, no, knowledge is power, no? That's very important. We have to understand that knowledge is really, truly a power. Ngayon, suriin natin, turuan natin yung ating mga anak by being open-minded, no? Opening their minds, no? Making them as critical thinkers as siguro as early as a young child, no? Moving forward as he go on along hanggang sa kanyang adulthood, matuto siya, no? Na maging laging open-minded, free thinker, rational thinker, no? Curious sa lahat ng bagay. Bakit? Kasi by doing so, yung tao na lumalaki na mayroong open-mindedness or mindfulness, nag-iingat sa mga information o sa mga kaalamang tinatanggap niya dahil siya ay naging open-minded, hinulma ng mga magulang upang maging open-minded, hinulma ng ama at ng ina upang maging free thinker, ang taong ito kapag lumaki ay makapag-iingat sa mga kaamang kanyang tatanggapin dahil kanyang nauunawa na ang kaalaman ay kapangyarihan. At kung ang kaalaman ay kapangyarihan, susuriin niyang mabuti, ito bang kapangyarihan na ito? Itong kaalaman na ito na siyang kapangyarihan, this knowledge that is also considered as a power. Is this a good knowledge or a bad knowledge? Is this a good information or an evil information? Kasi kapag tinanggap ng isang tao ang isang information, then he will be subjected to that knowledge. He will be under that power. So turuan natin yung ating mga anak hanggang sa kanilang paglaki, anak, pipili ka ng kaalaman at karunungan na mabuti upang mapasailalim ka ng kapangyarihan ng kabutihan. At kapag bukas ang iyong kaisipan, madali mong masisiyasat kung ang kaalaman mang ito na siyang kapangyarihan ay sa kasamaan, huwag mong tanggapin kung ito sa katwiran at kabutihan, mapasailalim ka sa karunungang matuwid na ito. Yun lamang po, mag-ingat po tayo mga kapatid na exiters and closets, gabayan po natin mabuti ang ating mga anak sa awa at tulong ng ating Panginoong Hesukristo. Yun lang po, Logics. Thank you very much.
Wala yata akong sound. Sorry. Again, nulit ko lang po, wala pong isang eksaktong sagot. Okay? Pero merong pong iisa na common na pare-pareho tayong makakamove na bawat isang Exeter. Magsisimula po yan sa atin bilang ikaw, tatay ka, Bradillos, yung iba naman, ilaw ng tahanan. So, sa atin po yan mag-i-start lahat bilang mga magulang. Tayo po ang magdadala ng ating mga anak. And again, ano man po ang kalagayan natin, Exeter man tayo na openly or closet man po tayo, hindi pa tayo ganap na nakaka-out sa MCGI, that's fine, that's okay. Basta ang alam ko lang po, sa end namin, sa mga nakausap ko, ay itong pag-exit kasama ng inyong mga anak ay proseso po ito. At huwag niyong iiwanan ng inyong anak. Kung nahihirapan kayo, may mental torture, ganun din maaari ang inyong mga anak, lalo na yung mga nagkakaedad. So, ang masasuggest po namin, bawat isang nakikinig, gamitin yung lakas yung inyong mga anak. Gamitin nyo pong kapangyarihan. Kumbaga parang, alam mo yung Darna, no? Alam mo yun, napanood mo ba yung Darna? Oo naman, DK. Daming beses. Ding ang bato. Ayun. So, gamitin mo yung bato na yon para maging kapangyarihan mo. Gamitin mo yung mga anak mo right now. Gamitin mo silang inspirasyon para tuluyan kang makawala sa bandage ng religion. Again, no rush. Huwag mong madaliin, kapatid. Sabi nga po namin nung nakaraan, healing is not a competition. Wala namang deadline sa healing eh. Di ba, Bradillos, Meron bang deadline kung kailan ka mag-heal? Wala, dahil iba-iba ang tao, so iba-iba rin yan. Different stroke for different folks. Ganon din naman sa healing. It takes time. And to be honest, I for one, hindi ko masabing totally healed na ako eh. Pwedeng ako sa sarili ko, hindi pa rin ako healed eh. Kaya nga yung isang nakausap ko nalulungkot siya eh. Exeter na yun Alam niya totally kulto na talaga MCGI. Pero nalungkot siya. Kausap ko lang siya kanina. That's normal. Kung hindi ka pa talagang totally healed, it's okay. Ako masasabi ko, hindi pa rin ako totally healed. Okay lang po yun. Wala naman pong cut-off. Wala naman may cut-off ba ang pagiging healed as an Exeter? Wala. Kung halimbawa, nag-exit ka, makasuryano ka pa rin, that's okay. That's fine. Kasi nung nag-exit din ako, makasuryano pa ako eh. Nung nag-exit ako, hindi pa ako galit nun kay Bes. Pinagtatanggol ko pa nga si Bes eh. That's okay. Kasi masama yung sasabihin mo, Exeter, di ka Exeter, pro-Bes ka. No. Dagdag ka ng sugat sa taong nag-exit. Kasi hindi mo maiaalis na ang isang taong nag-exit, tumatanaw pa rin ng utang na loob and there is no deadline. Walang cut-off yan. Ako nga up to now, nararamdaman ko meron pa rin akong traumang nararanasan. Wala namang standard pace yan eh. Wala namang naghihintay na trophy along the way na nag-aabang sa'yo. Wala namang kailangang magmadali. Lahat tayo nasa iba't ibang klase ng sitwasyon. And that is okay. You do not have to rush for your recovery. Hindi mo kailangang i-compare ang sarili mo sa timeline ng iba. Bakit sila move forward na? Bakit sila hindi na kahit atakin si Soriano ginagawa nila? Because they have already moved so fast and as easy as they are. Pero ikaw hindi. Iba ang sitwasyon mo, kapatid eh. Napamahal sa'yo si Brad Eli, alimbawa. Maaalis mo ba kaagad-agad sa isang tao na nagmahal kay Brother Eli yung ganong klase ng simpatsya? Hindi ka agad-agad yun maaalis.
dapat matuto tayong umintindi ng kalagayan ng nag-e-exit. Kasi pag sinabihan mo yung mga yan, ay hindi, mga probis kayo, mga dilulo kayo, you are hurting people. You are not helping people. You are hurting people. Tao yung mga yan. Dapat matuto tayong umunawa, mayroong iba-ibang klase ng panahon. It is not how fast we bounce back. Wala pong pabilisan sa paghihil. Wala po yung pressure, and there should not be a comparison. Maaaring mabagal ka, kapatid. Maaaring may ups and downs ka, kapatid. Akala mo okay ka na, pero one day nalungkot ka na naman. That's fine. That is normal. At least, may milestone kang na-accomplish as you move forward. Tandaan mo, kapatid, ang laban na to para sa'yo. Ang laban na to para sa asawa mo. Ang laban na to para sa anak mo. Ang laban na to para sa next chapter ng buhay mo at ng buhay ng anak mo. Huwag mong madaliin. Kasama mo kami. Magandang gabi, ako po si Logix.